Hello mga kainday! Another comment below na naman ang ating sasagutin for today's video. At pasensya na kayo sa pagmumukha ko kasi malapad talaga yan, tsaka maitim. So ayan, natural beauty lang yan, charot. So dahil dito tayo sasagingan. So guys, ang unas ay para saan? Ha? Comment down below, charot. Well, sasagutin natin ang comment ni Madam Zeta Vlogs. Ate Inday, anong masasabi mo sa mga umuutang na hindi nagbabayad or ano yung may papayo mo sa kanila? Well, unang-una, sa mga umuutang dyan, mga kainday, magbayad naman kayo. Obligasyon yung bayaran yung utang nyo. Kasi kahit di kayo sinisingil sa inutangan nyo, umaasa pa rin yan na magbabayad kayo. So, wag niyong isipin dahil hindi kayo sinisingil sa inutangan nyo, hindi na kayo magbabayad. Siyempre, yung inutangan nyo, hindi yan naniningil kasi nangako kayo na magbabayad kayo ng inyong obligasyon. Dahil yun yung pinangako nyo habang kayo ay umuutang sa kanya. So, sa mga umuutang din na hindi nagbabayad at tinatakasan yung utang nila, well, konsensya nyo na yun. Siyempre naman, hindi kayo magigilty nun, no? Grabe naman yun. Tsaka, kahit saan kayo magpunta, hindi mawawala sa isip nyo yung utang nyo. Tandaan nyo yan. Kahit saan ka pang lupalop ng mundo, wag nyo kakalimutan na may utang kayo. Ang utang sa kapwa ay hindi pwedeng kalimutan dahil utang yan na kailangan mong bayaran. Diba? Huwag nyong takasan. Parang love lang din yan. Mahal nyo, pero hindi kayo mahal. Umutang kayo, pero hindi nyo binabayaran. O diba ang sakit nun sa nagpapautang? Siyempre umaasa yun mga kainday na magbayad kayo kahit hindi siya maningil. Kahit sabihin nyo ay hindi siya naniningil kasi may pera pa siguro siya, di yan naniningil kasi may negosyo naman yan, baliwala lang yan sa kanya kasi konti lang yan sa kanya, barya lang yan, huy! Kaya nga nagninegosyo yan o nagtatrabaho eh. Hindi para sa'yo, para hindi yun para pang utang mo, uutangin mo lang. Siyempre may obligasyon din yan na bayaran yung mga billing. Tapos nakabudget na yung kanyang pera. Tapos uutangan mo. So yung budget na nabungkig na ba? Tawagan, nabasag ba? Na hiwalay na, nagulo na utak. Kasi siyempre yung inutangan mo, sabi mo, uy friend, for emergency lang kasi to. Ganyan. Siyempre itong tayo mga bababait na uutangan. Dahil mabait nga tayo at Pinoy nga tayo, mapagbigay, mapagmahal, mabait, makakaintindi, nagpapautang, nagpapahiram. Tapos yung umutang, yung humiram, ang sarap-sarap ng salita niya, mabulaklakin. Tapos pagdating na ng bayaran, di mo na mahagilap, nagtatago. Kahit isang kalsada lang yung dinadaanan nyo, pumunta dun sa damuhan para lang hindi ka makita. Sa klapbesh, sa mga umuutang dyan, bayaran nyo yung obligasyon nyo. Kasi yung inutangan nyo, meron din yung mga obligasyon na bayarin. Meron din yung silang, malay nyo, yung inutang nyo, meron pala yung nakalaan. Nakalaan yun sa business, sa ibang bagay, na dapat hindi yun para sa'yo eh. May nakalaan yun eh. Kaya, nag-extra yun sa'yo kasi umi-extra ka rin. Na, oy besh, bayaran ko naman sa ganito ganyan. Sige na naman. Tapos, pag singilin, may, alam nyo mga kainday, dalawang tao lang yung pala utang. Either magbabayad siya o hindi. At dalawang klaseng tao din naman yung nagpapautang. Yung hindi siya mahilig maningil at yung singil ng singil. Yung hindi mahilig maningil, wag nyo namang abusaduhin na porkit hindi siya naniningil, hindi na kayo magbabayad. Siyempre, kaya hindi siya naniningil kasi umaasa yan siya sa mga sinasabi mo na bayaran mo sa takdang panahon yung utang mo. Si umaasa yan siya na bayarin mo. Wag ka nang
mag-antay na singiling ka. Obligasyon mo na bayaran yung utang mo. So please lang, bayaran mo naman yung mga utang nyo. Kasi ang hirap kaya yung meron ka ng singil tapos aawayin ka ng siningil mo. Ikaw pa yung maging masama kapag siningil mo. My gosh, ba't may mga taong ganun? Sila pa yung umuutang. Ang sarap-sarap ng sasabihin nila na ganito, ganyan. Tapos pag tuwing bayaran na, wala na, nagtatago na sila. Tapos, ano ba yan? Singil ka ng singil. Yan, hindi ka makaantay. Ganito, ganyan. Dami niyan, di ba? So, mga kainday, ang utang ay obligasyon na dapat bayaran. At yung nagpapautang naman, be aware. Kaya ka nagpautang kasi alam mo na yung mga, alam mo yun, yung mga sitwasyon na, alam mo yung kahahat nung ano yun? Basta paingnan. Alam mo yung paingnan nun ka, kaya nagpautang kasi kabalo ka kung asa paingon. Unsay results, duha lang ng result, magbayad siya o dili magbayad, di ba? So, sa mga nagutang, naara na sila kung mga konsensya, nasa kanila yun kung may konsensya sila. At saka tandaan nyo mga guys, hindi kayo magbayad ng utang, karma, andyan lang si karma. Karma is real, no? Matindi ang tagapa kapag si karma na ang maningil sa'yo. Kaya, kung meron ka na pangbayad, bayaran mo na. Para sa susunod naman na in case of emergency, malalapitan mo pa yung hiniraman mo, inutangan mo. Bayaran mo kasi, para hindi yun mawala yung trust niya sa'yo. Diba? Yung hitsura ko talaga. At saka, yung nagpapautang naman, be aware din kayo kung sino yung pinapautang nyo. Kasi hindi lahat ng tao ipiplease ka, hindi lahat ng tao mabait sa'yo sa harap. Pag talikod mo, ikaw na yung gawing masama. Tapos pag hindi mo pinautang, ang dami nang sinasabi, chinichismis ka na sa iba. Na, dami naman pera niyan, hindi papautang. Sana malugmok na yan, sana ganito, ganyan. Ang dami nang, pinagdasal ka na sana ganito, ganyan. Ang dami nang masamang mga sinasabi. Diba? Yun ang matindi sa mga Pinoy. Kaya hindi tayo maangat sa buhay. Lalo tayo naghihirap. Kasi yung mga ganyang sitwasyon, yung mga ganyang ugali, imbis na aayusin, ayusin, tatakbuhan pa. Tapos kung kakausapin ka, yung sagot is hindi yung sagot akma dun sa tanong ba. Ganun. So, ang masabi ko lang dyan talaga, magbayad kayo ng utang nyo. Huwag yung tatakasan nyo. Kasi makakautang din naman kayo niyan kapag in case of emergency. Kasi isa din yan sa mga dahilan kung bakit nag-aaway ang magkaibigan. Dahil sa utang, dahil sa pera. Diba? Yung trust nawawala na. Kaya nag-aaway yung magkakapatid, magkakaibigan, mag-ina, mag-ama. Diba? Mga katol. Mahirap ang kalaban is yung, alam mo yung ang ginugusto sa buhay. At naman tayo gusto yung pera kasi doon tayo makakabili tayo ng kung ano-ano sa pera eh. Makakain tayo makakabili tayo ng bigas, ganun, lahat. Importante talaga ang pera. Pero, unahin muna natin yung yung ang tawag nun? Na makikisama sa kapwa. Kasi ang pera, makikita naman yun, yan naman yun eh. Pero yan din yung pera, yung dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa, ng magkaibigan, ng magkatol, ng mga sisters, brothers, diba? Yun yung dahilan. Kaya sa mga, kahit sabihin nyo na yung hiniraman nyo is nasa abroad, nag-abroad, may negosyo, tapos sabihin nyo, mag-abroad na, may abroad naman siya nag-abroad naman siya makakahiram ako. Siyempre, yun, nagpapahiram yun. At isipin nyo din naman, na nag-abroad yun, hindi din yun para sa inyo. Para yun sa sarili nilang pamilya. Humiram kayo, may extra siya. So, time na ng bayaran, o singilan, bayaran nyo. Huwag yung aawayin nyo pa yung nagsingil sa inyo. Awayin nyo pa yung inutangan nyo para lang hindi kayo singilin. Yun ang mahirap sa ating mga Pinoy, mga kainday. Yun ang super hirap sa ating mga Pinoy. Kasi lugbok tayo sa utang eh. Kasi pag utang, tapos magkakapera ka,
sabihin mo, ay hindi ko muna to ibayad kasi parang hindi pa naman ako sinisingil. Parang wala pa namang paramdam sa akin na na naniningil or baka marami pa yung pera, ganito. Huy, hindi naman para sa'yo yung pera eh. Kaya, bayaran mo para sa susunod makakahiram ka. So, sa mga palautang dyan, bayaran nyo yung obligasyon nyo, huwag nyo takasan. Saka mahirap na magtiwala ngayon. Meron kang kaibigan na balatong maraming pera na magpapahiram sa'yo. Hindi sa lahat ng bagay o panahon mayroon siyang maraming pera. Huwag naman kayong abusado. Huwag nang abusaduhin yung taong yun. Kahit kaibigan mo pa yun, kahit best friend mo pa yun, kahit kakilala ka, mag-anak mo pa yun. Pag hiniraman mo, inutangan mo, bayaran mo. Kasi hindi naman tayo perfecto sa life, sa buhay. Hindi naman tayo perfecto dito sa mundo. Ako may utang din. May obligasyon din akong babayaran. Tapos may nanghiram sa akin. Nagbabayad din naman. Yun nga lang, merong time talaga na gipit ka, hindi ka makakapagpanghiram sa kanila. Kasi gipit ka din. Gipit sila, gipit ka din. 'Di ba? So, sana maiintindihan din yung manghiram na ikaw. May time talaga na magigipit ka din. Magigipit din yung hiniraman nyo. Kasi hindi naman sa lahat ng oras may pera siya eh. Hindi naman sa lahat ng oras buo yung laman ng wallet niya. 'Di ba? Kahit may negosyo siya. Kahit nakapag-asawa siya ng abroad, may kapatid siyang abroad. Kahit abroad yung kapatid na hiniraman nyo or kamag-anak nyo, hindi ibig sabihin nun na kahit ganun sila nagpapahiram sa inyo, hindi nyo nabayaran, bayaran nyo din. Kasi nagpahiram sila sa inyo kasi may tiwala yun na bayaran nyo. Yung hiniraman nyo, may pamilya din yun. May siniswelduhan din. May billing, may bayaran din. Lahat naman tayo may bayarin eh. Pero pag may utang, yun lang, bayaran lang para wala nang gulo, wala nang ang daming sasabihin. Wag na ding awayin, wag na ding darating sa punto na mag-away kayo dahil lang dun sa pera, dahil lang sa utang na hindi nababayaran. Hindi na nag-iimikan ang magkaibigan dahil sa utang na hindi binabayaran. Pahiram ako ngayon, bukas babalik ko. Balik mo kagad bukas. Kung hindi mo man maibalik, kausapin mo, besh, hindi ko muna maibalik bukas ha. Tapos gagawa ka ng paraan para maibalik mo sa susunod na araw, sa susunod na linggo. Huwag mong paabutin ng 1 buwan, 2 buwan, 1 taon. Diba? Buti nga may kaibigan ka na nagpapahiram sa'yo eh. May kamag-anak ka na nagpapahiram sa'yo in case of emergency. Paano kung wala? Wala kang makakilala na nagpapautang sa'yo kasi alam nila kapag umutang ka, hindi ka nagbabayad. So, kaya tayo, mga kainday, lahat tayo may obligasyon. Lahat tayo may utang. Imposible naman. Sino ba namang tao na walang utang? Lahat tayo may utang. Lahat tayo, obligasyon din natin na bayaran yung utang natin. Kahit kamag-anak o kakilala mo pa yan. Diba? Wag nating awayin o mag-away kasi doon tayo mahihirapan eh. Lalo tayong malulugmok sa kahirapan kapag away-away yung pagbabasihan natin tapos utang lang pala. Nag-away dahil sa pera, dahil sa utang, 'di ba? Nanghiram ka ng 5K. Nag-away kayo. Sabi nila, 5K lang yung hiniram lang. Ang laki nun. 1K nga lang, laki na eh. Ang mahal kaya ng bilihin ngayon. Kaya super, yun lang yung masasabi ko sa mga umutang. Tayong mga utangera, palautang, magbabayad tayo ng ating mga utang. Kasi obligasyon natin yan bayaran. Okay? So, that's all for today's video. And sana meron kayong matutunan sa aking video na kung ano-ano lang yung pinagsasabi ko. Well, sa mga palautang dyan or sa mga utang, okay. Parehas tayo.
Pero nagbabayad naman din tayo. Yun nga lang, pag magbayad tayo, no, meron talaga time na magipit tayo. Kulang yung ating budget. Kaya nagkakautang tayo kasi kulang yung ating budget. So dahil nga kulang, utang sa kaibigan. Pero dapat pag may magkakaroon ka ng extra, para hindi naman extra yung babayaran mo yung utang mo, obligasyon mo talaga na bayaran yun. So kailangan makahanap ka ng pambayad nun, hindi yung extra. Ay, pag may extra lang ako, bayaran ko yan. Hindi dapat kasama na din yun sa budget mo. Alright? Okay. So bayaran nyo na yung mga utang nyo, ha. So ayan, that's all for today's video, and I hope na sana nakuhaan og mga sana akong gipang istorya gani daw hirap hirap ano yun, basta ganun yun, na sana may matutunan kayo sa mga sinasabi ko, and mag-pray na lang tayo mga kainday nga kung pwede hindi na tayo utang, kung pwede rin no, ano tayo hindi na lang tayo uutang, pero hindi basta ipapray lang natin na mabayaran natin yung ating mga utang, para next time pag mabayaran na natin ay may extra na tayo, di hindi na tayo makakautang, di ba? Okay? Alright, so that's all for today. Thank you very much for watching my video, and thank you for Mazeta Vlogs sa kanyang komentaryo dyan, and see you in my next video. See you, bye, sarang